Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, madalas ito ang ating hinahanap, ang mabuting balita. Pero tila hindi pa rin natin ito natatagpuan. Bakit napakailap nating matagpuan, makita o kaya mabanaagan man lamang ang tinatawag nating mabuting balita o good news? Na-download mo na ba ang iba't ibang platform sa social media? Pero mailap, hindi mo pa rin nasulyapan ang good news. Kapanalig, good news ba sa iyo ang balitang umaabot na sa 4.3% ang unemployment rate, nakatumbas ng 2.17 milyong katao sa buong Pilipinas ang walang trabaho noong nakalipas pa na Enero 2025. Noong April 14, 2025, lumabas sa survey ng Social Weather Station na 14.4 milyong Pilipino na ang nagugutom. Naitala sa survey na 62% ng taga-Visayas ang dumaranas ng kagutuman, 60% sa Mindanao, 46% naman sa Luzon, habang 41% sa Metro Manila. Kapanalig, ito ba ay good news? No comment. Wala tayong pakialam. Hindi tayo apektado o kabilang man tayo sa mga dumaranas ng kagutuman, ay sasabihin natin, wala tayong magagawa. Kapanalig, good news ang negatibong ulat na ito. Ito ay katotohanan, realidad, totoong nagaganap. Ito ay patunay na palpak ang ating mga leader sa ating gobyerno. Wala silang ginagawa. Hindi sila karapat-dapat na maging leader natin. At patunay din ito na tayong mga Pilipino ay nagkamali na naman sa pagpili ng ating mga leader. Ang hindi magandang balita ay good news. Dahil dito tayo natututo sa ating mga pagkakamali. Diba? The best teacher is our experience. Lalo-lalo na ang ating mga kapalpakan. Maraming good news, kapanalig, na nagaganap. Hindi lang natin napapansin. Maaaring nakatutok lang tayo sa good news para sa ating sarili. Maaari sa ating social media life, good news na sa atin ang mapatawa na walang katuturang video reels, mga walang kabuluhang social media contents, at mga peking balita. Ang pinakamagandang balita, nabalitaan mo na ba, kapanalig, ang good news? Si Kristo'y muling nabuhay. Yan po ang pinakamataas na uri ng magandang balita. Nabuhay ang Panginoong Hesus matapos mamatay sa krus upang tayo ligtas sa ating kasalanan at kasamaan. Sa kanyang muling pagkabuhay, nais ang Panginoong Hesus na tayo ay magbalik loob sa Kanya, magsisi sa nagawang kasalanan at tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Gawa ng mga Apostol, 16:31. Thomas answered and told the Lord, my Lord and my God. 1:20-28. Double profession of faith ni Tomas. Good news, nabuhay ang Panginoong Hesus, ang manunubos sa ating mga pagkakasala, ang liwanag ng sanlibutan, ang pag-asa ng bawat isa. Kapanalig, ano man ang ating hinaharap sa araw-araw, ano man ang ating dinaranas na pagsubok, hindi alam kung ano mangyayari bukas. Ang importante, buhay ang Panginoong Hesus. Siya ang ating pag-asa. Kaya nga, pag ako'y nagpupunta ng bilangguan, palagi ko sinasabi sa mga PDL, habang buhay may pag-asa, ang sagot nila. At kapag tinanong ko, bakit may pag-asa? Sabihin nila, may buhay? Mali. May Diyos na nagtagumpay. Tiyak yun para sa iyo, pare ko. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.